Hi everyone! Welcome back to our channel. This is me again, your Kabayan Amor po. And shout out po sa lahat ng mga nanonood sa aking mga previous videos. Maraming salamat. And maraming salamat din po sa mga bagong nag-subscribe sa aking channel. Welcome to all mga plantito at plantita. At sa mga baguhan lang po na nag-collect ng mga halaman, mostly yung succulents and cactus. So welcome po kayong lahat sa aking mumunting tahanan. So bago ako mag-proceed sa vlog na ito is magsa-shoutout lang po muna ako sa mga iilan sa mga nagko-comment sa aking mga previous video. So, shoutout kay Christina Planters, Diwa Lim, Isabel Domin, Norma Cunanan, Joy Fi, Quinco, shoutout, Jesusa Chong, Ani Balunan, Alfredo Kalubakib, Renato Concepcion, and Enrica Caberaso. Shout out po sa inyo and maraming salamat. So next vlog naman po yung iba na isa shout out ko yung mga nandoon din na nagko-comment doon sa aking Facebook page na Kabayan Amor din. So kung bago ka pa lang sa aking channel mga kabayan kong plantito at plantita, please do consider to subscribe my channel and click button po para maging updated kayo sa mga bago kong mga videos. So for today's vlog, mga kabayan kong plantito at plantita, ang isi-share ko po sa inyo ay about sa ating sedum Phyllum or harapan pang sarili natin nun. So yung jelly bean, blue jelly bean, pork and beans, many fingers at iba pang name sa kanya. So common name, jelly bean. So kung nakikita nyo dito sa aking likuran. So yan po ang ating pagsasamahan ngayong hapon na ito. So keep on watching! So ito yung ating jelly bean basket na may ilang, I think 5 months na siya. 5 months na po siya. So, second time na ika-cutting propagation ko po sila. So, kung mapapansin nyo mga kabayan na yung aking jelly bean tray at saka yung aking jelly bean basket is yung mukha nila is nakaharap dito sa akin. Ayan po, nakaharap po sila sa akin. Ayan, nakaharap po sila, nakaharap. And then this one, so nakaharap sila sa akin. So, bakit ba sila nakaharap sa akin? So, simple lang po. Kasi yung kinalalagyan nila doon sa shelf sa gilid is ganyan po yung pagkalagay nila, which is sumusunod sila sa araw kasi yung araw is nandito sa likuran ko. So sumusunod sila sa araw. And then on the next day is inaano ko yan sila, iniikot ko yan sila, iniikot ko. So the next day is ito naman yung sa likuran ang hinaharap ko dito para magiging balance sila, parang tatayo na sila ng ganun, hindi sila nakaharap dito sa akin. So anyway, dalawang paraan po kung paano natin paparamihin ang ating jelly bean. Isa to sa mga favorite ko. Kasi for me, hindi siya mahirap alagaan. So iwan ko ba kung yung iba nahirapan silang mag-alaga ng jelly bean. So first is by cutting propagation and leaf propagation. So, itong nandito sa aking basket is hindi po sila lahat cutting propagation kasi meron din po akong mga leaf propagation na nilagay dito and also this one. Kasi hindi natin maiiwasan na pag nag-cut tayo ng jelly bean is mayroon talagang malalagas na dahon. So, yung dahon na nahuhulog is yun lang din ang pinapatong ko. So, that's why nagiging ganito sila bushy. So, ang anong gagawin natin is cutting propagation. So, pag nag-cutting propagation kayo, dapat mayroon kayong sharp na scissor or cutter. Or ito yung lagi kong ginagamit. Sharp knife, yung isang ganun lang para hindi masasaktan yung ating succulent. So, ang gagawin natin ngayon guys. So, since ano na sila, mahaba na sila. Gusto ko kasi sa jelly bean is pantay yung pagkatubo nila and bushy dito sa bottom part. So, ang gagawin ko is ititrim ko sila, yung medyo mahaba na ikakat ko, then itutusok natin dito sa hinanda ko na basket. So, magkakat tayo mga kabayan. So, para maklaro nyo, so ito yung una nating ikakat.
So, ano na po siya, marami siyang pops dito sa ilalim talaga. Marami siyang pots sa ilalim mga kabayan. So, tatanggalin natin itong medyo mahaba na. So, kakat lang natin doon sa taas ng isang dahon. So, ayan. So, kung nakikita nyo sa taas po ng isang dahon, ayan yung pagkakat ko is sa taas ng isang dahon. So, para magkaroon na naman siya ng pops is, ganito na siya, may tubo dito sa ibabaw ng dahon. So, ito na po yung kinakat natin. Tatabi muna natin siya dyan. And then, lagi ko din sinasabi mga kabayan na never ako nag-air dry. Never ako naglalagay ng mga rotting powder na yan. Never ako naggagamit ng mga cinnamon. Maliban na lang siguro kung needed ko yung cinnamon, so nagagamit ako, but usually is never ako nag-air dry. So pagkakat ko is tinutusok ko yan sila kaagad. So same din sa ginawa ko nito before and then this one before, so okay naman na sila. So ikakat ko lang po yung medyo humahaba. Ayan. So wag po kayong matakot mga kabayan. So, when it comes naman po sa pagdidilig kay jelly bean, so nasabi ko na kanina, jelly bean is gamit tayo ng fast draining soil. And then, when it comes sa pagdidilig, always, advice ko sa inyo is always do the soak and dry method. So, yun po yung laging ginagamit ko. And then, yun din po yung nababasa ko na karapat dapat na gawin natin sa ating jelly bean, which is yung soak and dry method. So, hindi lang po sa mga succulents, is pati na rin sa mga cactus natin. So, best way, paraan, is soak and dry. And then, wait nyo po for 7 to 10 days or check nyo lang po yung water, check nyo lang po yung soil niya. If kung super dry na siya, so, that's the time na magsusok and dry na naman tayo para yung succulents natin is hindi siya underwater or over water, kasi pag nakasok and dry po is pair ang labanan. So patas po ang labanan kapag nakasok and dry po tayo. Ayan. So ito yung pinaka best na naaaliw ako mga kabayan, no, yung magtapyas-tapyas ng ating mga halaman. So, ano pa ba? So, based sa paggagawa ko ngayon sa pagkatkat ko mga kabayan, so wala akong nakikitang mga dahon na nalalaglag habang ginagawa ko sila. So, ito, yung medyo mahaba dito is hindi ko sila guguputin kasi bagong tubo po yan. Ayan, kung nakikita nyo, may putol po siya dito, may pugot. So, the last time na pinugot ko, so ito siya. And then, ito na yung bagong tubo niya is 4 na rosette. So, ibababa ko muna ito. Yan. Baba ko muna yan. And then, this one also is ikakat ko rin siya. So, dami na tayong mga jelly bean. Ang sarap nito igisa, ano. Igigisa natin yung ating jelly bean. So, this one is ito yung unang cut ko from the basket. And then, this time also is need ko na rin siyang i-cut. Kasi, ayan o, mahaba na siya, nagbe-bend over na siya. So, pag ganyan na po yung jelly bean yung mga kabayan is huwag kayong mag-hesitate na ika-cutting propagation nyo. Since madali lang naman siya buhayin. Ayan. Ganun lang po ang pagpaparami ng ating. So, marami na po mga jelly bean. So, again, tamang paraan kung saan natin siya i-cut is ibabaw lang ng isang dahon. Ibabaw ng isang dahon like that. Yan po, sa ibabaw ng isang dahon. Kasi yung bagong tubo nila is dito lalabas sa pinakaunang dahon na dito sa lower part. So, ibabaw ng isang dahon. Yan. So, nagliligi na sila. Pag ganyan na po yung jelly bean nyo, wag po kayong matakot na ikakat yung jelly bean. Yan po ang
lamoks. See mga kabayan, nagligi na po. Ayan. So, pag nakita nyo po yung jelly bean nyo na nagligi na siya, huwag kayong manghinayang na ikat siya. Kasi, mas lalo pa yung kakapal at gaganda kapag kinakat nyo siya. Kung gusto nyo lang na kumapal yung jelly bean nyo. So, there you go. So, ganyan na po ang ating basket. Ating tray. Diba? Maganda siya tingnan. So, this time, ang gagawin ko, sobrang dami po ng ating nagupit mga kabayan. Ayan. So, ito po yung natanggal natin. Para siyang bagyo beans or para siyang string beans na iniisip ko talaga na ang sarap niyang igisa ba. So, yan po ang nakukuha natin sa basket at sa tray na aking pinopropagate. So, this time is itatanim na natin, no? So, lagi kong sinasabi na never ako nag-air dry ng mga bagong cutting. So, cutting, tusok agad ako. Never ako nag-air dry. Talaga, mga kabayan. So, like this, or never ako naglalagay ng mga cinnamon dito or mga roasting powder, which is normal lang para sa akin, no? So, ang gagawin natin dito is, may soil na ako dito, which is moist na siya. So, itutusok lang po natin siya mga kabayan. So, ganun lang po ako mag-propagate ng jelly bean. Ganun lang po yung paraan ko kung paano ko pinaparami yung aking jelly bean. So, ang katangian ni jelly bean is kapag nakalagay siya sa shaded area, is yung kulay niya is ganito lang, parang something blue na may green. So, yan po ang kulay niya kung nasa shaded area lang po. Tapos, kung gusto nyo naman na yung kukuha ko ng isang dahon dito, na yung tip niya is ganito, na parang may red, ayan, red. So, lagay nyo lang po siya sa arawan. Pero, mag-ingat din kayo na wag pasubrahan kasi madali lang po siyang magkaka-sunburn. Then, usually, ang tamang pagpapaaraw sa kanya is dapat, 6 hour na sunlight siya. 6 hours na sunlight, yung tama lang talaga sa kanya. And then, pwede rin natin siya ilagay sa indoor mga kabayan, which is yung lalagyan natin sa indoor is nakaharap siya sa bintana na which is sisikat yung araw sa kanya, kumbaga sunlight. So, ang basket na ito is ilalagay ko siya doon sa indoor kasi nagandahan ako sa basket niya. So, iba doon sa iba kong basket. So, pag indoor, ilalagay natin siya doon sa yung naanuhan siya ng sunlight. Yan. Kung gusto nyo ding mag-red siya, lagay nyo lang po sa arawan. Pero, hindi ako pag itong klase na jelly bean, never ko nilagay sa arawan kasi madali lang masunog. Dali lang siya ma-sunburn. Gaya nito, pinaarawan ko ito last day, tapos nakalimutan ko kasi umalis ako. Ayun, nagka-sunburn po siya. Pero, hindi naman siya lahat. Parang yung area lang na natamaan talaga siya ng araw. And then, yung isa kong jelly bean is yung ating Robro Tingtong na jelly bean is yun ang lagi kong nilalagay sa arawan kasi mas lalo siyang gumaganda pag naaarawan kasi nagiging red and nagiging shiny yung yung dahon niya. So, marami siyang kaibhan from jelly bean, and then yung dito ko, yung isa kong jelly bean is marami silang kaibhan, which is sa dahon, sa kulay. Kasi yung isa is wala siyang parena, na nandito sa ating blue jelly bean. So, si blue jelly bean, marami siyang parena. Ayan. So, ganun lang po mga kabayan. So, pwede nyo ring, kung sanay kayo mag-air dry, pwede nyo gawin na air dry for, hintayin nyo lang, I think, mga 5 days. Hintayin nyo lang na yung kinakata natin is maghilom na siya or magkakaroon na siya ng parang scar o kalos, ganun. So, hintayin nyo lang na
maganon siya, maghilom yung sugat, and then that's the time na po na itatanim nyo na siya. Pero ako, hindi ako nag-air dry. So, kung nasa sa inyo kung i-air dry na siya or hindi. Same lang po yun. And then, after ng tanim natin mga kabayan, ilalagay natin ito sa shaded area, which is hindi mo na siya masisikatan ng araw or hindi mo na siya maaanuhan ng ulan. And then, since moist pa yung soil natin is, didiligan natin siya after 10 days. So, ready, tapos na po yung ating jelly bean. So, tapos na po yung basket. So, puno na po siya. And then, since dito, may bakante pa siya, is yung tira dito mga kabayan, is dito ko na lang siya itutusok. Dito ko na lang siya tutusok. And then, after how many weeks, i-update ko na naman kayo. Ayan. So, madali lang pong buhayin si Jelly Bean para sa akin mga kabayan. Basta, tama lang po yung pag-ano nyo sa kanya. So, maghahanap na naman ako ng basket. Kasi ilang weeks lang ito is ano na naman ito. Lalabong na naman sila. So, there you go mga kabayan. And then, for example mga kabayan, so, ganito, may mga dahon na nalalaglag. So, walang dahon, kanina walang dahon na nalalaglag sa pagkat ko. So, ngayon, nung tinanim na natin siya, is nagkakaroon na siya ng mga hulog-hulog. So, ang gagawin natin dyan is, ipapatong lang po natin siya sa soil. Yan. Kasi hindi ito lahat cutting propagation. So, may mga leaf propagation dun akong nilagay dyan. So, there you go mga kabayan. Tapos na po ang ating jelly bean plantation. Ayan, jelly bean plantation. So, marami pa akong ganito. Yung pinaka-mother talaga nila. So, sa nasabi ko na kanina is hindi ko sila kayang ilagay lahat dito kasi maliit lang yung aking table. So, maraming salamat po sa panonood sa vlog kong ito about ating jelly bean. And then, kung nagustuhan nyo po yung ating vlog for today about jelly bean, please don't forget to subscribe my channel. Click the bell button po para maging update kayo sa time na i-update ko rin ito sa inyo. For now, wala na ba akong nakalimutan? So, kung may nakalimutan ako at kung may gusto kayong itanong about sa ating jelly bean, wag lang po kayong mahiya, mag-comment lang po kayo. So, try natin masagot yan sa next nating vlog. So, anyway, maraming salamat mga kabayan kong plantito at plantita. Thank you so much. Visitahin nyo rin po yung aking Facebook page, which is Kabayan Amor din. Nandyan po. Please follow and like my Facebook channel. So, thanks for watching everyone. Stay safe and God bless and bye-bye.